Actually, medyo questionable din talaga ang ginawa ni Steph dito mga idol. Kung ating aanalisahin ang oras, no, meron pa po tayong 17 seconds left sa official time and 13 seconds na lang po ang kanilang shot clock. So kung i-menos natin yan, if uubusin man ng Warriors ang oras nila ay may around 4 seconds na nga lang po ang natitira sa official game time. Lamang din po ang Warriors ng isa, so makascore man sila dyan o hindi, edi medyo ayos lang, gawa na rin po nung kayo ang lamang. Depensa na lang kayo ng maganda sa kabila, pero mas mainam nga po na makascore para sigurado kayong hindi kayo matatalo. Baka mamaya bigyan kayo ng matalinong play na gugulatin kayo, edi lamang nakagad ang Rockets. Pero si Steph, baliktad ang ginawa niya. Hindi niya ginatas ang shot clock at dito with 10 or 9 seconds left sa shot clock ay tinira niya na kagad to. For me, personally hindi ko naman kine-question yung kakayanan ng shooting nito ni Steph. Naniniwala ako na lahat ng tira na tinetake nito ay sa tingin naman niya papasok. Kung titignan din natin si coach, parang hindi naman po nagulat yung reaction niya na parang ay ba't mo tinira? Pati sa bench, tamang nood lang sila at walang gesture na parang nakahawak sa ulo kasi nagulat nga rin sila. Kasi kilala naman nila si Steph din. Probably iba ang usapan natin dito kung pumasok yan. Ang akin nga lang ay yung timing. Kung kunwari ginawa niya yan na mauubos na yung oras ng shot clock nila, mas okay yun malamang, hindi ba? Pero wala, star player niyo yan at ganyan nga siya nag-decide. Now, dito na tayo sa manipis na tawag kamo, and hindi naman po ako Warriors fan pero nakakainis naman din talaga yung nangyari dito. Actually, hindi nga to manipis na tawag gawa nung dito pa lang dapat may tawag na. May kita nating unang nag-dive si GP2 sa sahig at kasunod naman niyang nahuhulog din ay si Fred VanVleet. Magkadikit sila so inadvertently ay nag-crash din talaga si VanVleet dyan sa likuran po ni GP2. And kung tutuusin, dito ay foul na nga yun Mabuti nga hindi nag-acting yang si GP2 sa pagbagsak ni VanVleet sa kanyang likuran kahit pwede naman. Ang isa pang nakakainis, itong assistant coach pati si Coach Kerr ay sumisignal na ng timeout dyan para syempre masalba ang possession. Sadyang si ref hindi po nakatingin doon sa gawin nila kahit na medyo malapit lang naman din sila. Pero ayan, walang foul na tinawag nga. Wala ring timeout na tinawag hanggang yung bola ay hindi na po hawak ng kahit anong team sa dalawa. Kaya pag ganyan mga idol, kahit anong tawag mo ng timeout ay hindi po talaga i-honor ng referee. Pero patuloy pa nga rin po ang pagsabi ni Coach Kerr ng timeout to the point na siya na mismo yung pumasok sa court. And live pa rin po itong nangyayari kaya hinarangan din po siya ng referee. Pero ayan, may wrestlingan na naman na nagaganap sa gitna kung saan foul daw ang tinawag kay Kuminga. Sa ibang anggulo, ito nga po ang pinakarason kung bakit din tinawagan ng foul si JK. Sabi sa interview kay Bill Kennedy, yung ref na tumawag ng foul dyan ay contact with the neck and shoulder area nga po ito, kaya pinituhan si JK. Pero tulad kanina kay GP2, ang intention lang naman din dyan ay para sa pursuit ng bola Kasi yung palad ni Kuminga nakakapit nga doon, although hindi mo rin naman matatanggi na may contact nga sa shoulder and neck area. Pero dito rin sa replay kina GP2 at VanVleet, ganun din naman ang ginawa ni VanVleet Contact naman to sa back area na hindi pinutuhan nga ng mga referee. Kaya kung ikaw ay Warriors fan, maiintindihan ko kung bakit nakakainis to. Ang nipis sa kanila pero sa inyo wala. Dito nga napa oh my god na lang si Draymond Ang nangyari kasi dyan ay driving po itong si Eason, and si Draymond mukha namang nasa maayos siya na defensive position. Mas matangkad po itong si Eason kaysa kay Draymond mga idol, pero kita nyong mas mababa siya ngayon kay Draymond, gawa na rin nung binaba niya talaga yung balikat niya dyan sa katawan ni Green. Usually ay charging yan mga idol, tulad dito kay Olynyk. Although hindi naman din kasi NBA to and ibang rules malamang ang gamit. Nasa national team kasi siya niyan. Pero kita nyo siya na binabarin yung balikat sa defender kaya napatalsik din sila. Pero si Draymond, blocking foul nga po ang tinawag ng referee. Even dito sa tira ni Steph mga idol, napahingi rin siya ng foul kasi sumabit din talaga. Sa replay may kita natin na brasong-braso talaga ang tama dyan at in any other case ay foul, pero dito no call pa rin ang tinawag ng mga referee. Dahil din po sa foul na tinawag kay Kuminga sa karambola na pa 2 free throw si Jalen Green na parehas naman din niyang naipasok. Lamang natuloy sila. 91-90, may chance pa rin naman ang Warriors na makabawi, pero kudos din sa depensa ng Houston dito. Napakaganda niyan at napakadisiplinado rin. Like hindi sila nagkalituhan at all. Final play na po ito at ang unang ginawa ng Warriors ay cut nito ni Buddy Hield papasok. Agarang nag-switch si Brooks dyan para hindi siya makapag-cut. Pangalawa naman ay cut ni Kuminga. Agaran din siyang sinalo ni Amen Thompson, so wala na namang cut. Pangatlo ay kay Steph naman, pero nakapag-switch naman sila ng maayos. Very well defended talaga ang final play ng Dubs kaya hindi sila nakabawi rin. Houston Rockets po ang mag-a-advance sa NBA Cup at eliminated na nga rin ang Golden State Warriors. Ano po masasabi niyo sa tawagan dito sa end ng laro? Ilagay niyo lang po mga idol ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. And ongoing na po ang ating giveaway ngayong Pasko na Giannis Immortality 3. Hanapin niyo yung video natin sa YouTube na ito yung thumbnail para sa mechanics. Ilalagay ko na lang din yung link sa description and comments. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB, and as always,
Hanggang sa muli.